What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is January 11, 2026 and Happy New Year sa lahat, no? So, kamusta ba kayo? Kamusta? Sana okay, walang mga naputukan, walang mga kulang na daliri, no? So, yeah, nandito tayo ngayon sa PSEI, no? Or we are now looking dito sa PSEI, and as you can see, what did I tell you guys? What did I told you? Di ba ito? So, we are now looking sa graph ng PSEI, and as you can see, after niya dito sa around 6,000 mark, no, medyo nag-sideways na siya. Pero kung ako ang tatanungin nyo, no, kung ipipredict ko ito, no, mga siguro 3 or 4 weeks, malalagpasan niya na to, no, yung 6,100. Feeling ko lang, no, kasi parang feeling ko it's about time na, no, para bumawi na yung PSEI, and I think yung mga nakaraang issue is nag-settle down na kahit papaano, no. So ayun lang, ayun ang aking prediction. Let's see kung tama. So pag sinabi natin 3 to 4 weeks ay January, no. So first week ng January. So dapat na-bridge niya na yung 6,100. So let's see kung tama ang ating prediction. I told you 1 month or 4 weeks from now, or 4 weeks din, na possible na mag-pump up or mag-rally yung PSEI, 'di ba? Tingnan niyo to, ha. Ayan, no, 1 month ago, PSEI will pump in 4 weeks or 1 month. Boom. I told you. Basang-basa na yan, guys. Basang-basa na. So, no, joke lang. Siyempre, ano lang yan. Prediction lang natin yan. Wala namang kayang bumasa talaga ng galaw ng market, no? Pero sometimes kasi, mapipredict mo, no? May possibility siyang na, mapredict. Kaya nga, merong mga there's still winners, no? Pero, nevertheless, most of the time, unpredictable talaga ang market natin, no? So, ayun lang ang pwede nating mapredict, no? Yung mga, if 1 month from now, 2 months, 5 months, pero yung mga sasabihin nating weeks, days, or even now, yung taas baba or magpe-predict ka ng mga technical analysis mo, I'm sorry, pero I don't think na predictable siya in that way, no? Pero syempre alam kong may mga magdi-disagree sa akin, pero ayun lang naman yung pananaw ko, no, as a long-term investor and not a day trader, no. So ayun lang, tingnan natin kung hanggang saan magtutuloy-tuloy itong rally ni PSEI, pero I think hanggang dito na lang muna to. Ewan ko, baka hindi niya na maabot tong high na to, no, itong 6.5 na to. Feeling ko dito na siya mauuntog, and I think from that magsa-sideways na siya, no. So let's see kung ganun nga ba yung mangyayari, no. And naririnig nyo ba yung mga ingay ngayon tungkol kay Enrique Razon, no? Ginagawa nila ng issues Enrique Razon. Na-joke lang, di ko alam yan kung totoo man yan, no? Doon sa issue nila ni Kiko Barsaga. Tama ba, Kiko Barsaga ba yun? Basta yung Barsaga na yun, hindi ko kilala yun, eh. Ayun, no? Pero ayun, sinasabi nila na babagsak nga daw yung mga stocks ni Enrique Razon sa bukas, no? Pag open ng market. Let's see, no? Kung bumagsak, matutuwa ako kasi dahil makakabili ako ng mas marami pang ICT, no? sana nga bumagsak, no? Kasi marami tayong makikinabang na, no? And so with that, no, punta tayo sa aking Excel file. Ayan, so nandito na tayo sa aking Excel file, and we are now looking dito sa week number 116, which consists of January 5, 2026 hanggang January 9, 2026, which is nung Friday, kasi ngayon ay 11 and Saturday po ngayon. And money invested, napag-invest ako ng 3,300. Ba't ko nga ba na-invest to? Yung sa Maynilad. Contradicting, pero
inaano ko kasi yung technical analysis no. Sabi, Maynilad. May mga naaalala kasi kung mga technical analysis dati no, nung way back na nag-aaral pa ako ng mga technical analysis na yan no. So ang sabi no actually nag-work to dun sa nag-work to dun sa saan nga ba isa kong company sa top nag-work to dun sa top kaya tinry ko ulit and surprisingly nag-work ulit siya. Ayun nga, ang sabi daw, pag ang company is tuloy-tuloy or nagbo-bull run, meron tinatawag na tatlong nagturo na ng technical analysis no? Pero share ko na lang no. Pero hindi ako hindi ako advisor Pero share ko na lang din no. So, meron daw 3 branches yan no, na tinatawag nila no. Na hindi siya talaga tuloy-tuloy. Laging meron 3 branches ng babagsak siya and right after that no, aakyat na ulit no. Paano ko nasabi yun no? Saktong-sakto dito sa Maynilad kasi nakita ko yun hindi ko dito kinuha yung branch ibig sabihin ng branch malalaglag siya ng 3 beses no, ng malalaking candles no. And after that tataas na ulit. So ito yung pinakaunang branch niya. Hindi ko alam kung branch ba yung tawag doon. Hindi mo talaga ako nagti-TA no? So ito yung first branch niya kasi malaking candle and hindi ko kinonsider to. Ito yung next branch niya kasi ito yung pangalawang malaking candle and yung third branch niya ito. So dito ako nakabili. So third branch ay isip-isip ko tataas na yan no? So doon ako nakabili kaya nag-invest ako no? Kasi kung aalalahanin nyo wala pa talaga sa sweldo ko to no. So advance cash in ko na naman to. Kasi nakita ko yung opportunity na kalokohang technical analysis ko yan no. So ayan, nabili ko siya ng 17.04. So nasa na ba siya ngayon no? 17.04. Ayan, banda ko dito siya nabili. So ngayon ay 17.10 na siya kahit paano tumaas na no. So sakto lang yung prediction no. Kala mo talaga magaling. So ayun, yun lang no. Hindi ako nakabili dito sa mga branches na to sa first branch or second branch Pero ayun nga, sa Maynilad ang alam ko hindi pa ito yung kanyang book value no, or fair value niya. Para sa akin this is way higher than this no. So hindi ko na share dahil madamot ako. So ayun lang no. Pero I felt na hindi pa to yan. Tataas pa yan no. So balik tayo sa PSEI. Balik pa tayo dito. Wala naman tayo gagawin pala dito. Ito na tayo sa Excel. Ayan. So ayun, yun yung reason behind this 3,300 na cash in no. So next is dividend receive. Wala. Pero I think bukas, no? Bukas ba yun? Yung Citicorp, magbibigay na yata yung Citicorp bukas. So congrats dun sa mga may Citicorp, no? Paldo. So stocks that we bought. So Maynilad, ayun, sinabi ko na kung bakit. Stocks that we sold, wala. And we have a total market value 477,379.09 pesos, no? So ayun na siya, no? Tumataas na siya mula dito. Pataas na siya ng pataas, no? So nakabalik na tayo almost 40% na ulit yung gain natin. No? So, unrealized gain is 36,269.31 pesos. Total dividend received is 31,266.12. Para sa mga hindi nakakailam, ito na po yung total dividend na na-receive ko sa pag-invest ko sa loob ng 116 weeks. No? Ito na yung total na dividendo ko na na-receive. No? And anong ginagawa ko is, nire-reinvest ko ulit pabalik dito sa aking portfolio. So, total gains is 135,994.09 pesos. So, ito na po yung total gains ko na na-receive ko no? Or na-earn ko sa pag-invest ng 116 weeks. No? Sama-sama na dito yung dividend, yung unrealized gain, yung take profit natin no? Nung nag-buy and sell tayo ng a couple of companies before. No?
So, ayun. And we have a total percentage gain of 39.84% and we have a total market value total money invested of 341,385 pesos. Ito na po yung total na perang ininvest ko, no? And yung 341 pesos is napalago ko na to 477,000 pesos. So, ayun lang po na tayo dun sa comparison of aking portfolio. So ayan, nandito na tayo sa comparison ng aking portfolio, no? So yung pinakahuli kong update is January 2, 2026 and yung last market update is January 9, 2026, no? So A-rate mula 43.5 naging 43.65 na siya, tumaas. ATI mula 34.5 naging 34.7, tumaas. Costco mula 6.99 naging 7.5. Wow, ang laki ng tinaas ng Costco. Mula 3.39 naging 6.4. Wow, nice. Citicorp mula 3.57 naging 3.54 na lang siya, bumaba ng konti. DMCI 10.54 naging 10.66, tumaas. Philrate 3.1 naging 3.08 na lang, konting baba. Globe 1584 naging 16.20, tumaas. Grabe, positive na ulit tayo dyan. ICT mula 567, tama ba? Ayan, 567 naging 625 na siya, tumaas, positive na. Keeper mula 2.48 naging 2.46, bumaba ng konti. LTG 14.78 naging 15.04, tumaas. Metro Bank 68.5 naging 70.3, tumaas. Mega World mula 2.08 naging 2.16, tumaas. Maynilad 16.9 naging 17.1, tumaas. Plus 16.2 naging 16.3, tumaas ng konti. RFM 4.75 naging 4.84 na siya, tumaas. And SCC mula 28.25 naging 30.5, tumaas na siya. So ayun lang, as you can see, no, talagang pataas na yung market natin, no. I don't know kung hanggang saan magtutuloy-tuloy ito, pero sana magtuloy-tuloy na. And kung sakaling bumaba yung mga stocks ni Enrique Razon, bili tayo. Sinasabi ko sa inyo, pag bumaba yan, pagkakataon na yan, no. So ayun lamang, maraming salamat para sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel para masubaybayan mo yung investing journey ko, no? So ayun lamang, hanggang sa muli. Maraming salamat, paalam. JP out.